bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito pilak bulaklak ay namumukadkad. Bagong upir, bagong tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, ginulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Hello mga ka-Operians! Welcome pong muli sa ating talakayan ng Torah at Tipan. At sa lahat ng ating mga tagapakinig, saan man kayo naroon, samahan niyo kami muli sa pagpapatuloy ng ating talakayan sa aklat ng banal na karunungan. Kabanata 24. Katuruan 20. Huwag mong tularan ang masasama, ni sundan ang kanilang bakas, o naising makasama silang madalas. Sapagkat ang kanilang puso ay nagbabalak ng dahas, at ang kanilang labi ay gulo ang binibigkas. Katuruan 21. Ang bahay ay naitatayo sa pamamagitan ng karunungan, at ito ay pinagtitibay sa pamamagitan ng kaunawaan. At ang mga silid nito ay napupuno ng mga magagandang kagamitan at mamahaling mga bagay ng karakyaan. Katuruan 22. Ang karunungan ay nakakamtan sa maraming kaalaman, at ang matapang ay nag-iipon ng kalakasan. Sapagkat sa payo at patnubay, nakikidigma ang matalino, at sa pamamagitan ng planong matalino, ang tagumpay ay natatamo. Katuruan 23. Ang karunungan ay hindi abot kamay ng mga mangmang. Ang kanilang mga labi ay dapat manahimik sa kapulungan. Katuruan 24. Ang nagbabalak ng pandaraya ay isang manlilin, at ang kanilang mga pakana ay sinasagawa sa tila maayos na kilos at gawa. Katuruan 25. Kung ikaw ay manghina sa panahon ng kapayapaan, gaano kaliit ang iyong kalakasan. Iligtas mo ang mga inilalakad sa daan patungo sa kapahamakan, at pigilan ang mga natitisod patungo sa kulungan. Kung sasabihin mong hindi namin ito nalalaman, siya ba na sumusukat ng puso ay hindi ba ito nalalaman? Siya na nagbabantay ng iyong kaluluwa, hindi ba niya ito nababatid? At ayon sa kanilang gawa, hindi ba't gantimpala o parusa ang hatid? Katuruan 26. Anak ko, kumain ka ng pulot, ito ay mabuti sa iyong katawan. Ang pulot o kyutan ay matamis sa panlasa at mabuti sa kalusugan. Ganon din ang karunungan para sa iyong kapalayan. Kapag ito ay nasumpungan, mayroon kang tinatagong kayamanan. Katuruan 27. Huwag mong balaking pagnakawan ang tahanan ng matuwid, ni huwag mong pagnasaan ang kanilang yaman na iyong batik. Sapagkat ang matuwid ay bumabangon sa tuwing siya ay nadadapa, ngunit ang masama ay bumabagsak hanggang sa tuluyang mawala. Katuruan 28. Kapag ang iyong kapatid ay bumagsak, huwag kang matuwa ni ikaw ay magalak,
sapagkat ang alahayam ay magagalit sa iyo at ibabalik ang kanyang puot laban sa sambahayan mo. Katuruan 29. Huwag mong kainggitan ang kayamanan ng masasama ni nasain ng iyong puso ang katanyagan ng kanilang mga gawa. Sapagkat ang kanilang yaman ay hindi nila madadala sa libingan at parang alikabok sa hangin na itilipad ang kanilang pangalan. Katuruan 30. Matakot ka kay Yahweh at sa kanyang anak, ang hari ng mga hari, at huwag kang makipagsabuatan sa mga hari ng sanlibutan. Sapagkat ang kapangyarihan ng alahayam ay walang kapantay sa kataas-taasan. Kayang ipadala ang biglaang kapahamakan sa mga taong gahaman. Dagdag ng mga kawikaan ng karunungan. Ang pagtangi sa hatol ay hindi makatarungan. Ang nagsasabi sa may sala, ikaw ay walang kasalanan, ay susumpain ng mga bansa at isusumpa ng mga bayan. Ngunit ang nagsasakdal sa may kasalanan ay tatamasa ng kabutihan at pagpapala ay darating na umuglan. Ang tapat na sagot ay gaya ng halik. Ihanda mo muna ang iyong bukid para mayroon kang tiyak na pagkakakitaan bago ka magtayo ng bahay at pagtatag ng tahanan. Huwag kang sumaksi ng kasinungalingan laban sa iyong kapwa, ni gamitin ang iyong labi upang dayain ang hukuman laban sa kanya. Huwag mong sabihin, ipag-ihiganti ko ang ginawa nila sa akin. Sa halip, sabihin mo, ako ay karapat-dapat na bayaran sa ginawa nila sa akin. Tumaan ako sa bukirin ng taong tamad at mangmang, lampas sa ubasan ng walang pakinabang. At naroon ang mga tinik na bumalot sa kapaligiran, at ang lupa sa mga damo ay natatakpan. Ang pader na bato ay pagkawasak ang natamo. Pinagmasdan ko ito at aking pinagbulay-bulayan, at ito ang aral na aking natutunan. Sobrang tulog, sobrang pahinga, at tunganga hanggang takip-silim. Asahan ang kahirapan ay darating na parang magnanakaw sa dilim. Yada, Yada. Yada. Yada, yada. Meron kayong ano? Yung katuruan 21, ang bahay ay naitatayo sa pamamagitan ng karunungan, at ito ay pinagtitibay sa pamamagitan ng kaunawaan. At ang mga silid nito ay napupuno ng mga magagandang kagamitan at mamahaling mga bagay na karangyaan. Kasi ang, kumbaga, asensado ka. Magagandang kagamitan, ang mga bagay. Isabihin, nagsasaksid ka pag meron kang karunungan. Kasi kung mangmang ka, kahit pabigyan ka ng kahit manalo ka sa loto, wala rin patutunguhan yun. Siguro pa party-party ka na lang, hindi ka marunong humawak ng
talento o ng salapi, mawawala rin yun sa kahirapan. Tsaka ang kaginhawan, hindi lang naman sa material na bagay, hindi lang saan. Pero makikita mo kasi merong mayayaman dyan na na walang karunungan. Makikita mo sa lifestyle nila, sa bahay nila, kung masino pa sila o what, ba? So, ah, tahimik ba yung pamumuhay nila? Baka Baka oo nga, pag uwi mo, ano naman, may bangayan o may kahit pa ano laki ng bahay mo, kung kwago, di ba sabi nga nila, mabuti pa yung kaysa bato ang bahay mo, nakatira naman ay kwago, parang gano'n. Pero pag marunong ka, wisdom ka, lahat yun, lahat ng ay maayos mo. Diba? Hindi lang yung material, pati relationship. Saka yung health, di ba? Paano mo maintain yan? Hindi lang biglang yaman, pero paano mo yung yung security, yan, maintenance ng iyong yaman, windfall mo. Hindi kaya Minsan kasi ano ang to si yaman minsan isang henerasyon lang wala na ulit, di ba? hindi kaya hindi kaya ano to sis patungkol sa kingdom. Maaari. Ah, Naitatayuan Kasi na. wide naman ang nito ang bahay ay itatayo. Ito, ang bahay ay Pwedeng lagay naitatayo ang sa kingdom pamamagitan ng no? mm, mapinapatungkulan nito yung kingdom. Oo, ang Pinapatungkulan nito kaharian ay naitatayo. yung wisdom ng wisdom ng hari ang pinatutungkulan dito. Oo nga, Siya, baka hindi ba, baka ang templo o ang ah, kaharian ay naitatayo sa ah, pamamagitan ng karunungan. mm, At ito yung yan ang tingin ko pinagtitibay rito. nito. Oo, Kingdom ito. Ito yung oo. kingdom ito. Pinatutungkulan sa wisdom ng isang hari. Mm. Kaunawaan. Pinagtitibay ng Oo. kaunawaan. Mm. Mm. Kaya kailangan May mag-aral kumari tayo. ako dati sis, na laging nagrereklamo sa akin. Laging lumalapit na umiiyak. Kasi parang wala daw kapayapaan sa kanila. Laging magulo ang bahay nila. Mm. Tapos, palagi daw lasing yung asawa niya, pinag-aanuhan yung mga anak niya. Parang kaaway na silang lahat. Palaging ganon. Kahit anong advice ko sa kanya, palaging ganon. So one time, Honorable to sis. naisipan ko na puntahan siya sa bahay. Mm. Tapos nung pumunta ko na sa bahay nila, talagang makikita mo yung pagpasok mo pa lang talagang magulo na. Lahat ng kagamitan ay wala sa ayos. Ang mga damit nila, magkahalo yung mga labahan at nilabahan. Yung may mga labahan sila na nakababad na hindi na halos pinapansin. Tapos yung mga nila, yung mga gamit nila sa pangluto, nakatambak lang na wala talaga sa kaayusan. Pero maganda naman yung bahay. So yun ang nakita ko na dahilan kung bakit lagi silang nag-aaway at laging magulo sa loob ng bahay nila. Nagulad din ang utak niya, no? Kasi talaga namang walang kapayapaan. Kahit sino sigurong pumasok sa bahay nila, may stress din. Kasi walang kaayusan eh. So Honorable to sis. napakalaking Let, bagay yung nasa ayos ang lahat. Yun ang inaano ng mga Japanese, di ba? Yung Buddhism eh.
Kailangan orderly. Parang orderly din ang thoughts mo. Hindi, tanong ko sis, may rebulto ba? Wala naman. Wala naman. Oo, kasi ano So, siya, ang ex yan. ah, extend din naman yung may rebulto eh. Wala naman Baka siyang ADHD yun, sis. Hindi ko alam. Tapos, ADHD. Mga ganun din nung ang nasa bahay barangay eh. ako, kasi yung anak niya umabot na ng 8. That time, 8 na yung anak niya. Walang plano, no? Oo. Tapos, pumunta Kasi, sa yun nga. barangay. Akala niya kasi kakampihan ko siya kasi kumare ko nga. Nung ang inirereklamo niya, yung palaging nag-aaway sila ng mag-asawa, laging may problema, ganun. At hiwalayan niya na daw yung asawa niya at yung mga anak niya ay ipapaampon sa ampunan. So, anong pumasok kaya sa isip niya na 8 anak mo, papaampun mo sa ampunan at maghihiwalay kayong dalawa? Marian, 'Di ba? ADHD yan, Ano sis. kasi, ano Napaka, kasi yung sis eh. oo. ayaw mo? Bukas na? Bukas na. Kaya napaka nito very practical talaga itong yung bahay na tinayo sa karunungan. Hmm. Kasi pag talaga, pag wala, napapansin ko kasi, di ba may mga kabahayan nga na ganyan, walang kapayapaan. Talaga, sarili lang ang tinitingnan. Tsaka, wala ngang karunungan o yung commandments na doon gumagana doon sa isang bahay na yun. Pagka ganun talaga, wala eh. Parang yun eh, tinalikuran sila ng sinumpa at tinalikuran sila ng alahayam. Parang Walang gamot to. wala Walang talagang gamot. wala talagang kapayapaan pagka ganun ang sitwasyon. Hmm. Tama-tama itong na ito. Hmm. Kasi ito nga patungkol talaga ito sa kingdom. Sa buong sa buong Israelita. Ang kabahayan mo o ang tahanan mo, kapag balot ng karunungan, rin, kapayapaan ang dinudulot. Yun lang, magkaroon kayo ng kapayapaan sa bahay, yung hindi nagtatalo, hindi nag-aaway. O kaya kung meron man kayong kaunting lang, yung nagdiskusyon lang kayo. Pero saglit lang naayos na. Oo, hindi naman An- mawawala yun, syempre. Nagkakaroon din ng yun eh? pagtatalo, pero Oo. hindi umaabot sa ganung Opo, yung punto. Oo. naayos agad, ibig sabihin, tawag nito nabe-bless din yung tahanan kapag sumusunod ka sa, talaga, sa karunungan talaga. Pag sumusunod ka talaga sa covenant. Nandoon yung kapayapaan eh. Hindi Saka mo kung man sino mapaliwanag. namumuno. Sino Hindi, namumuno, maski, kailangan hmm, karunungan. Kasi magpapasakop hmm, sa'yo eh. Kailang, kung sino yung, lalo na yung ama, yung haligi ng tahanan. Kasi, hmm. di ba dyan, kailangan magpasakop ang Opo, na. magpasakop. So, kailangan marunong yung mamumuno. Kasi, paano papasakop sa'yo kung, lasenggo? Di ba? So, kailangan talaga, nasa namumuno din Lasing. yun. At Ang ganda saka, ng example, lasing. yun lang, sample lang yun. O kaya, hindi marunong humawak ng o kaya walang, o tamad, di ba? So, paano papasakop yung babae, yun, magtutungangaan na lang sila. Na kailangan Pero, yung, may pusa, may karunungan yung, na alam niya yung kanyang hindi siguro kahit responsibilidad. isa meron. Kahit yung isa Oo, siguro meron, yung mag-asawa. oo. Sabihin na natin yung isa ay okay. Tulungan. Oo, tulungan, di Sumusunod ba? sa kautusan. Pwede naman niyang Oo. hilingin yun sa alahayam na natuwirin ng asawa niya. Kasi pagka ganun, wala na yun sa kamay mo eh. Ang Oo. alahayam na magtutuwid doon, wala sa ama. Ang importante, kahit isa sa inyo, sa isang pamilya, merong karunungan doon. Kasi at least sa isang pamilya may nakakalapit sa alahayam.
nakakalapit ng panalangin. Mahirap kasi ang isang tahanan. Kahit isa man doon, walang may alam ng karunungan. Kasi kapag may walang alam ng karunungan, talagang dahan-dahan yun. Mapupunta sa Chaos. away talaga yun. Oo, mapupunta sa chaos, sa kaguluhan. Kaya nga, importante, di ba sabi, na ang isang pamilya, kapag isa lang ang nadadamay niya yung kanya, may sinabing ganyan na sultan eh. Nadadamay niya ang nasa paligid niya. So, ibig sabihin, may nakakalapit sa alahayam. Iyan lang, May magpatuloy lang na follower. magpatuloy sa magpatuloy lang na Follower. magpatuloy sa gawain, sa sa pagsunod. Malay natin. Gibain ng alahayam mga kanilang mga dibdib. Gibain ng alahayam mga kanilang mga paninindigan. At tanggalin ang kanilang mga pride. Mm, yun ang Tapos importante, isa pang yung karunungan. sinabi pa ng mensahero, sa Mm, kingdom may sistema. Pwede mo kasi mm, apply din yun sa sa tahanan, sistema. Pag nagkamali ka at nalaman proven, mag-sorry. Kung ano yung kukunin mo, dapat ibabalik. Kung ano yung bubuksan mo, dapat isasara. Kung ano yung hihiramin sasara, mo, dapat ibalik, di ba? Para balik. hindi lahat na nakakalat kung saan-saan. Ibalik mo sa tapang Kung may nakita kang dumi, linisin o daputin. Ganun lang naman kasi hindi lalo na kasi ang mga nun, di ba nasanay sa mga na may katulong. Pero hindi na uso ngayon ng katulong. Ang mga katulong mag-abroad na lang. So ang hirap din na may kasama pa sa ibang Kaya dapat maging independent ng mga bata. Pag magulo, ayusin, di ba? Pag, basta ganun, pag may kukunin, ibabalik sa tamang lalagyan, pagkaayos, di ba? Dapat may sistema. Pag may lakad, magpapaalam. Dapat yung mga garong maliit na rules, sinusunod ng bawat isa. Kaya sabihin mo kung nasaan, pag malilate ang uwi, tatawag. Mga ganong rules na tinitake it for granted natin. Pero nakaka-smooth, nakakatanggal ng stress or worry. At saka, nakakatulong sa lahat na hindi na maya maglilinis na lang pag pwede naman na Tsaka, yung maliit na bagay na kukuha ka dyan ng baso mo tapos iiwan na lang dyan, di ba? Yung maliit na bagay na yun, nakakatulong ka na. Yung hindi ka magiging pabigat. Pag may kinuha ka, ibalik mo sila para hindi na maghahanap yung susunod na gagamit. Mga ganun, lahat kaya ang may sistema, kahit sa mga engineering, di ba? Dapat ginagamitan din ng sistema yung lahat ng bagay para hindi mo naiisipin saan ko ba ilalagay ang gagawin ko. Kasi may sistema na sa kumbaga, may muscle memory eh, ka na pagkatapos bago, ito, bago po, magkakain, walis. Pagpupunas ng magliligpit, di ba? Ganun, ganun lang yan eh. Parang hindi mo naiisipin, mag-iisip ka pa ano ba next kong gagawin. Kasi yun, nasa sistema na ng katawan mo rin. At baka, saka, baka at sis, saka Yun. sis, bak, mm, yung orderliness, 'di ba? Nagmula yan sa ating mm, alahayam. Kasi ang Oo, opo, alahayam natin tama po yun. is the alahayam of order. Mm, order and Kasi cleanliness. kung babalikan natin yung kung paano niya isinaayos ang 12 mm, tribes nung sila ay opo. maglalakbay, Orderly talaga no? Ang mundo, napakaganda ang ng mundo, ng ang order. mundo, ang mundo, paano niya inayos? Oo, Oo. harmony. In harmony Mm, talaga, Yung perfect harmony, yung harmony. order, makikita mo talaga na yan ay nais ng alahayam natin. Yung Sis kaayusan. Dahlia, baka naman yung kumare nyo, nakalimutan niya magbigay ng task sa mga anak niya. Baka ganon. Kasi ang bata, Oo pag nga, walang sabi ko mga task, nga, bakit na mm, ang dami mong anak, tapos wala silang walang Gumagawa, di ba? responsibility. Walang Lahat siya. responsibility yung mga bata. Sabi niya, hindi, inuutosan ko naman sila. Kaya lang talagang ang tatamad eh. Sabi ko, dapat nasa iyo ang ay, naku, mali. Oo, nasa iyo sabi ko Hindi pwede ang sa akin yung control. dahilanan, ganyan. O, yung Oo. panganay ko, sinagot ako ng ay, nakalimutan ko eh. Kasi ang dami kong ginawa sa school. Sabi ko, kalimutan ko rin kaya yung baon mo. Kasi ang dami ko rin ginagawa sa opisina eh.
Dami ko rin ginagawa sa trabaho. Hindi siya nakakibo eh. Oo. 'Di ba? O 'di ba? Napakasimpleng bagay lang na 'di ba na Responsibility ano? yan, no? Oo. Kasi ano eh, Um, yung tinitrain ko sila maging responsable. Kasi Mm. darating ang panahon, sila na lang eh. Sila, magmamature na sila eh. Oo, Saka kasi yung sinasabi ko rin, Hmm. sinasabi ko, kasi pag ano, hindi ka lang dito kasi aalis ka rin. Paano pag lumabas ka ng bansa? Baka pagtrabaho Yes, ka sa tama abroad, po. wala kang ano, Hmm. mag-isa ka lang doon. Anong gagawin mo Hmm. pag gising mo? Di mo na alam ang gagawin mo. Itupi agad. Ang ano, wala kang Nawala makakatulong yung doon. ganyan, Matuto ka sis. magluto. Yung gano'n. Ganyan ba sa public school? Tinanggal kasi yung ganyan sa public school, sis eh. Kasi nung Oo nga. araw kami pakintaban ng ng sahig. Ng sahig, Meron nga ako na oo. hindi ko nga makalimutan ito eh. Sabi nung teacher, kinausap kami, head ng science department. Ngayon, o sige, maglinis kayo dito ha. Ito, syempre naman, yun eh, registrar's office yun eh. Winalis na namin, binunot namin mabuti hanggang sa ang kintab. Ngayon, dumating ngayon yung principal. Sa sobrang linis sis, nadulas eh. Akala namin Sobrang nga siguro Sabi yung niya, floor wax, wow, no? tama yan, sabi ng principal. Oh, gusto ko yan, gano'n. Natawa kami Mga kasi. dulas. Sa sobrang, Hindi, sa sobrang hindi kintab totoo. nung sahig na dulas. Oo, pakintab. At saka yung ano, kasi sa Japan, yung wala silang Mm. science ng ano, ng grade 1, grade 2. Parang more on right conduct. At saka ano, Apo, ano sa ano, yung mga skills sa natanggal bahay, yun eh. cooking, ganyan, good manners, right conduct, yung mga ano, Mm. yung mga ethics. Tapos ano, so kumbaga foundational ang nilalagay nila, yung study Mm. habits, di ba, being responsible, pagtutupi ng Mm. mga damit, ganyan. Yun ay mga Mm. practical na bagay na hanggang ano, pagtanda mo gagawin Yes. mo. Tayo Mm. dito pataasan ng Wala grade tinanggal yun agad, sis eh. ganyan. Parang Oo, yung nangyari sa educational system natin parang tinanggal nila ng Western. authority yung mga teacher. Tinanggal nila ng authority yung teacher. Inadapt yung western Kaya nga bro, teaching. Pwedeng talagang murahin Mm. ng teacher. ano, um, Mm. ipinasok nila sa atin ang kultura ng mga Western. Ewan ko sino nagpasa ng mga batas na Kaya yung ganyan mga na mga bata halos wala ng galang, hindi rin hindi masaway natatakot ng sa mga teacher eh. teacher kasi ayaw nila na Mm. na masumbong sila. Mm. So, Rockefeller, ano yun, educational system. kasi ganito, Rockefeller. tingnan niyo ha. Ang Ito, estudyante na hindi natatakot sa teacher, Ayan, wala rin si paggalang ma'am. sa matanda. Wala rin paggalang sa matanda yun. Kasi Oh, ang ayan, si teacher ma'am. ang ang ilaw ng tahanan eh. Sa school. Ng eskwelahan eh. Represents that 'Di ba? authority, di ba? Represents Oo, authority. yung authority, yes, oo. Pero kung tatanggalin mo yung tawag nito, yung authority na yon na mapagalitan ka, madisiplina ka, wala na mangyayari sa estudyante. Mag-aaral siya, oo, pero dahil sa gusto niya lang matuto, pero hindi siya mag-aaral dahil gusto niya madisiplina siya. Mm. Wala na eh. Wala nang Yun ganun. nga bro, yung inatinan ko na graduation ng anak ko sa elementary. Kasabay Mm. nung mga kinder, ng mga yung mga lower Mm. lower grades. Yung yung hall na kung saan nakaayos na siya para sa mga graduating students. Nandun din yung mga yung mga kinder, mga grade 1, nagpapalipad sila ng mga yung mga papel na eroplano. Mhm. Nandun din yung mga teacher halos tinatamaan na pero wala silang ginagawa. Hindi nila sinasaway yung mga bata. Tapos Ba't edi kaya ganun? nireklamo ko. Sabi kong ganun, "Sir, bakit hindi nyo naman po sinasaway yung mga bata na ang gulo-gulo na nila?" Sabi niya, "Bawal po kasi kami magsaway eh. Ang mga Ha? magulang na lang ang magsaway niyan." Oh, Ganun? sabi ko, "Talaga? Eh di napaka-messy nitong nyo, nung event nyo.
Walang ano, Um, ay mula noon baka talaga may nareklamo na. inalis ko yung anak ko doon. Christian school yun ha. Tinatamad lang yung mga Hmm. teacher. Ganyan talaga sis, mga private. Oo, Ganyan talaga sa mga private. private Christian sis. school. Kasi Inalis Kasi yung pagka anak nagbabayad ko ng nireklamo mo, tuition doon. Ayaw nilang as much as possible, piniplease nila yung parents. Wala daw kaya maganda silang pa rin talaga sa karapatan public. na magsaway. Kaya nilagay ko Grabe. sa public yung mga anak ko eh. Kasi private, di ba? Tsaka Nung pag-graduate na nung ano. oh, mas maganda curriculum, bro, ng public. Mas Yes po, updated tama kaysa po kayo, English. tama po kayo. Oo. Tama po kayo. At saka magagalang nga. Alam niyo Oo. po, mas yung mga pamangkin ko na nag-aaral sa probinsya, iba ang ugali nila. Iba. Mas sa mga estudyante sa probinsya, ewan ko, iba ugali. Ma'am, di ba? Tsaka bumabati talaga ng ano. Hindi naman siguro lahat, pero Oo. karamihan. Oo. Hindi, Pero nung dito, nilipat ko sa yung anak ko, si Princess. Nung nilipat ko mm, doon sa Bicol, sabi ko, ang laki ng kaibahan. Yung, mm, kasi maghapon sila doon eh, ang pasok nila, halos whole day. Tapos yung mga bata doon, may kanya-kanyang responsibility. Sa isa school nila, ah, hindi na pinoproblema ng teacher yung maglinis ng room. Alam na ng mga bata kung anong gagawin nila. mm, Tapos makikita mo yung paggalang ng mga estudyante doon. Pag may mm, bisita, talagang sabay-sabayan sila nang babatiin yung bisita. mm, Na which is wala dito Tatayo, ano? wala dito sa eskwelahan ng Manila. Kaya tatayo pa mm. sila doon eh. Good morning, ma'am. Dumating nga kami kasi Nagtatayo pa po po. oo, O, yung gano'n naman po talaga nagkaklase noon na eh. sila. Tapos dumating Mm, kami kasi ihahabol ko nga sa mm, enrollment. mm, Kasi late enrollees na kami eh. Transferee. mm, Gulat mm. ako, pagpunta namin, talagang sabay-sabay yung mga bata na binati kami. Alert Mm. sila, no? Oo, alert. Hindi naman nila kami kilala. Oo, Tapos, magtungo naman. Ganyan talaga sa ang public. nakakatuwa pa yung Ganyan talaga. yung, pati yung bata, sinabi nila, sinabi ng teacher na, oh, magkakaroon kayo ng bagong kaklase. Biglang sabay-sabay na welcome po sa inyo. Sabi niya, welcome po, classmate. Ganon, parang Oo. nakakataba ng puso, di ba? Opo, tama po. Hmm. Galing. Mm-mm. Walang masyadong serpent, ano? Oo. Ngayon Kapag nakakatuwa, sa public nakakapanginayang talaga, din na ganyan. hindi kami nagtagal doon. Sayang. Ganyan ang tinuturo na sa public. Sa private kasi, di katulong, may tagalinis sa mga kwarto nila eh. May ganun sa May public, sa naka-assign na private. sweeper araw-araw. Oo. Pero ang ikinalulungkot lang ng mga teacher sa public, yung GMRC, naging 10 minutes na lang. Paano ka makadisiplina doon? Paano ka Yun lang. makaturo? 10 minutes? Oh, yan ang pinaka-importante. Oo nga, no? Ginawa nila 10 minutes. Ngayon sis, Parang ipinasok taken nila for ang granted. GMRC sa MAPE. Mm, Nasa MAPE na parang ngayon. taken for granted na lang. Okay, Ako, pusig tayo. disciplinarian ako nung wala pa yan. Pag sinabi ko yung magkamali, sasabit ko yan na kulimbitin sa may mga limbitin sa may bintana. Nako, pag sinabi ko squat, squat. Pero nung na yang wala na. Kami ang tatlo kaming kinatatakutan ng mga bata sa school namin. Teacher ng Terror ang section tawag, 1, no? teacher ng section 2. Ay, dalawa pala kami. Kaya kung ano ang
kung may kung may pasaway sa lower section, pinananakot kami, dadalhin ka namin sa section 1 kay Ma'am Gomez o dalhin kita sa section 2 kay Ma'am Martinez. Kaya minsan nakadali ako doon eh. No, buti na lang, Ma'am Gomez, ano kayo? O Dalawa katuruan kami. noon, 22 tayo. Oo. Ang karunungan ay nakakamtan sa maraming kaalaman at ang matapang ay nag-iipon ng kalakasan. So, hindi lang kailang marunong ka, kailang marami kaming kaalaman. Kasi kaalaman sa sa practical dito sa ating mundong ginagalawan. No, di ba? Oo. Kumbaga sa meron kang building block yung kaalaman na yan para ma-apply mo yung karunungan. Tapos ang matapang, nag-iipon ng kalakasan. Aanin mo yung tapang mo kung weakling naman yung katawan mo, di ba? Lagi ka nagkakasakit. Ano naman ang, dapat, pati katawan mo Kasi dapat palalakasin ang mo. ganda. Tapos ang payo at patnubay, sa payo at patnubay, nakikidigma ang matalino. Baga, humingi siya ng payo at sa guidance. Tapos, sa planong matalino, tagumpay ay natatamo. So, may mga armas kang bibit-bitin sa pakikipagdigma mo, sa pagharap mo sa buhay. Yan. Karunungan, kaalaman, kalakasan ng katawan, tapang, talino, payo, patnubay, at saka plano. Iyan ang mga kailangan, mga practical talaga itong ating katuruan, ano? Kayo, may kadagdagan kayo? Mm-mm. Okay. Tapos Saka dapat, sis, Po. yung magulang, yung nanay, siya dapat yung may karunungan para iayos yung mga anak niya sa loob ng tahanan. First Igawan niya teacher, no? First Dapat may teacher. schedule yung mga bata, kanya-kanyang gawa. Marami akong anak ganyan ang gawa Both parents actually, Schedule lalo sila. na pag lalaki yung anak, dapat yung ama ang Mm-mm. kanyang model. Hindi yung Mm-mm. kapitbahay o kung sino diyang diba? Yung ama talaga magtuturo, lalo na pag lalaki. Kailangan matuto silang lahat, hindi yung kasi pag walang schedule, nagtuturo-turoan. Oo. Dapat hindi na yun ipaskill niyo dyan, para nakapaskill yung dito dati nagpaskill kung sino ang maghuhugas ng pinggan. Wala nang Oo. away-away kasi nakapaskill na. Ba't kaya yung Oo, panghuhugas na pinggan, pinag-aawayan lagi? Oo nga eh. Kasi mga busog na, mga tamad na eh. Naantok na siguro. Tapos namit kanya-kanya. Kahit ako na Kanya-kanya maghugas, ayun ang pinaka-trip ko yung gawin maghugas ng Ako pinggan. din. Ngayon, Yan ang no choice naman pinaka-away. Wala na iba maghuhugas eh. At saka enjoy mo na lang. Kung gagawin mo rin lang, enjoy mo na, di ba? Gawin mo at the best of your ability. Enjoy mo na lang. Para kasama na yun sa routine o stress reliever, no? Sila, kanya-kanyang Kasi sabi ko nga sa pamangkin ko, isipin mo na lang nag-games ka o ganyan. O, di ba? Nag-iba nga nag-game pa ng kung paano mag-farming, mag-game pa paano magpa-dami ng eggs na ha-harvest. Ganda na paghuhugas, gawin mong game. Paano na may precise precision, paano mapapanong mabilis, na malinis, maayos. Ayun na yan. Sa amin, nakaschedule. Kaya lang yung yung nakaschedule. Uulitin mo. Uulitin mo Ang kasi padumi. May oo, mga, nagmamadali dahil yung Oo. laro niya hindi maiwan. Kasi lilinisin mo pa yung Oo. Yun lang. Yun lang. Dapat kung ang ko naman, kung yung dinatnan mong ganyan, yan ang normal. So, tapos pag ibalik mo sa dati. Kumbaga, walang basa, wala ganyan. So, ibalik mo sa dati. Ito ang normal ngayon. Ibabalik mo sa ganito. Kaya As nga much as possible. pagka ito si Bunso ang naghuhugas, binabantayan ko na. Kasi siyang pinakamabilis maghugas. Pagkasabon, isang hugas lang. Ano na?
Ilalagay niya na kagad. Ay, binabantayan ko yan eh. Pag schedule niya maghugas, babantayan ko na yan. Eh ako Sama na din naman, ng ano, ako ang punas at maglala. saka map, di ba? Oo. Tapos, syempre, kasama yung paglilinis ng kalan. Oo, yung mga anak ko Oo. Magpupunas. tinuruan ko maglabas sila habang bata. Tapos alam niyo minsan, yung sabi ng anak ko na isa, sabi niya, ayaw ko na maglaba. Bakit? Kasi inuulit mo. Meron may laman. Kaya, Inuulit mo kasi. Hayaan mo maamoy nila yung yung pawis nila. At malaman nila malinis eh, hindi. may laman. Ano may nalagyan mo? Para po. May Okay. tsahin akong ganyan. Kukuha siya ng maglalaba. Ngayon, pagkatapos maglaba, pag mayroon ginawa yung naglaba na hindi niya gusto, ulitin niya lahat yun. So, walang tumatagal na kasama niya sa bahay. Walang tumatagal kasi naiinsulto eh. Oo. Huwag na lang siyang magpalaba. O, kapag maselan, ganun talaga. Walang tatagal. Parang si brother niyo, yun ang nagawa niya. Magdadala ako ng maglalaba, tapos pag ayaw niya siya nang maglaba, tapos pagdating ng naglaba, uwi ka na, tapos na ako maglaba. Sabi niya. Hindi, Kahit sabihin daw niya, yung laban. akin na yung pambayad mo sa labandera. Ayos yun ah. Bakit Ay, sabi ko nako. ganun? Kasi sabi niya, bakit mo pinauwi? Tapos na ako maglaba eh. Ayoko yung maglalaba na hindi na arawan ng damit, sabi niya. Sabagay, Pupunta mabango kasi talaga yung maglaba mag-aalas naaarawan. 12. Oo, hindi na maarawan. Ang gusto niya, bago sumikat ng araw, nakasampay na. Ayun, wala kaming tagalaba. Siya. Tapos sinuruan yung mga anak niya, maglaba na kayo ng kanya-kanya yung damit. Kaya yan natuto sa mga anak ko maglaba. Dami anekdote ha. Sige, ano naman tayo? Katuroan 24. Ako, isang chapter. Ang nagbabalak ng pandaraya ay isang manlilinlang at ang kanilang mga pakana ay sinasagawa sa tila maayos na kilos at gawa. Kala mo yung mga scammer, di ba? Kala mo organized sila, may kompleto sila sa mga letterhead, mga ID, no? May ganda na opisina. Talagang pakana, maayos at kilos at gawa. Parang mas professional pa kaysa doon sa mga legit no? Okay, katuruan 25. Ito, kung ikaw ay manghina sa panahon ng kapayapaan, gaano kaliit ang iyong kalakasan? Oo, payapa na yan, Pero nangihina. Kaya much more pag may kaguluhan. Kasi, yung shinare ko kanina na sabi doon nung predict niya, wala na daw, hindi na mangyayari yung total peace. Hindi na matatapos siyang war. At saka, iyan siguro yung umpisa na nga ng tribulation natin, di ba? So, dapat maging mas, tayo, strong. Anyway, yan sinabi naman ng Macero, this is the safest country ang offer. So pero dapat kasi mga economic hindi maiwasan na affected tayo. Kaya ngayon pa lang wala dapat nangihina. At saka advice niya, magkaroon tayo ng community. Na halimbawa, nawalan ng kuryente o nawalan ng tubig, kung ikaw magkusa, kumatok sa mga pikto ng mga bahay at magkaroon kayo ng mag-meeting kayo ng pagkakaisa, baka mag-isip ng mga kaparaanan para magkatulungan, baka meron silang solusyon sa pag problema. Ganito ang kumbaga magkaroon ng community na ito yung panahon na hindi dapat yung mga kapitbahay mo, kilala mo, gano'n. Kasi yun ang magiging support system mo. Yung tulungan talaga. Huwag kang masyadong umasa sa gobyerno. Kaya dapat yung kayo-kayo mismo sa inyong komunidad o tulungan. Paano tayo magkakaroon ng secure na tubig o electricity, di ba? Yung mga ganung bagay. Sabagay, ang mga oferya naman sanay sa ganyan kasi bagyuhin tayo dito, marami tayong mga di ba? Tulad ng mga pagbuto
putok ng bulkan, yung mga COVID, yung mga nangyari na nga lang sa mga jeepney, di ba? Nagkaroon ng mga free food. Sa ano, di ba? Kukuha na lang sila, nagkaroon sila ng bayanihan para sa mga jeepney driver. So, nasa ano na ng mga Ophirian talaga yon eh. Nasa kultura na natin na magtulungan pag ano, may mga ganyang ah, instability sa ating lipunan. Oo. Alalahanin natin na ano, diyan tayo nakilala sa bayanihan. Oo, bayan yan, oo. Yung bayanihan ay wala niyan sa ibang bansa, sa atin lang yun. Walang pakialaman, no? Oo. Tapos ito, hindi namin ito nalalaman. Kung sasabihin mo, siya ba na sumusukat ng pusa, hindi ba ito nalalaman? Eh siya, ibig sabihin ng ano, hindi, siya na nagbabantay ng iyong kaluluwa, hindi ba niya ito nababatid at ayon sa kanilang gawa, hindi ba gantimpala o parusa ang hatid? O dapat, ano, huwag mo isipin na mag-isa ka lang kasi nandiyan ang alahayam. Baka inuutusan ko o sa'yo padadaanin ang pagpapala para sa iba. Kayo dapat maging, ano ka, ma-alerto din sa pangailangan ng iba, no? Okay. Itong katuruan 26, ano ito? Anak ko, kumain ka ng pulot. Ito ay mabuti sa iyong katawan. Ang pulot pukyutan ay matamis sa panlasa at mabuti sa kalusugan. Ganon din ang karunungan para sa iyong kamalayan. Kapag ito ay nasumpungan, meron kang tinatagong kayamanan. So yung pulot pukyutan ay, ang karunungan ay inihambing sa pulot pukyutan. At saka sa tagong kayamanan. So, tingin ko dito hindi lang kumain ka ng pulot. Hindi lang ito pulot, parang ito Hindi lang siya kaya, ano yung oo, matamis. yung At physical na tingin ko, ano na meron ding, pagkain ng pulot. oo, minsan, magsaya ka din minsan, di ba? Yung kumain ka ng masarap o enjoy mo rin yung buhay mo para, kasi, ano matamis sa panlasa. Hindi lang puro, Yan, ano, yan. Buksan mo na di na. ba? Oo. O Mabuti kaya sa ano, manood ng Ganun, ganun mo sine, talaga. kasama yung family mo, di ba? maraming mag-iisip ng pulot Sa'yo, guys, pukyutan. sa'yo lang, sa'yo lang. Masarap nga pero Dito na. mahirap kunin. Pag-outing kayo, di ba? Mahirap Ganyan din. halimbawa, masarap yung pulot pukyutan. Dali, video ko. Pero dahil ang hirap kunin, yung turo kaya minsan, parang ayaw nila. Pero pag nasumpungan nila at natikman nila, parang, ano, parang Nakakalasing din, di ba, minsan? Pag kayamanan. sobra-sobra. Minsan. Oo, Parang ganun. tinatagong kayamanan. Mm-mm. Ganon din ang Mahirap karunungan palang para sa kunin iyong pero kamalayan. Kamalayan. Saan kasi? Huwag mo balakin pag nakawan ang tahanan ng matuwid. Test mo, test. Di ba? Sabi, wag, Yan, buksan mo na yan. Tingnan mo na. ito katuruan 28. Kapag yung kapatid ay bumagsak, kapatid, ibig sa ating sa covenant, no, huwag kang matuwa ni ikaw ay magalak Dito. sapagkat ang alaya may magagalit sa iyo at ibabaling ang kanyang puot laban sa sambayan mo. Para palalasap sa iyo ang pagbagsak ng iyong kapatid, no? Huwag mong kaigitan ng kayamanan ng masasama, ninasain ang iyong puso ang katanyagan ng kanilang mga gawa. Okay. Sapagkat ang kanilang yaman ay hindi nila madadala sa libingan at parang alikabok sa hangin na ililipad ang kanilang pangalan. Yung mga masasama, di ba, na kakalimutan din yan, ibabaw din sa limot. Kahit pa anong yaman nila ngayon, mawawala, ibabaw sa limot ang pangalan. Usually nga yung pangalan binubura, di ba? Katuruan 30, matakot ka kay Yahawa at sa kanyang anak, ang hari ng mga hari.
Huwag kang makipagsabwatan sa mga hari ng sanlibutan, sapagkat ang kapangyarihan ng alahayam ay walang kapantay sa kataas-taasan, kayang ipadala bigla ang kapahamakan sa mga taong gahaman. Okay. Dito sa dagdag mga kawikaan ng karunungan, itong 25 ang ngunit ang nagsasakdal sa may kasalanan ay tatamasa ng kabutihan at pagpapala ay darating na umuulan. Kasi yung 23 kasi pagtanggi sa hatol ay hindi makatarungan. Pero yung ikaw nagsakdal, bawa ikaw humusga. 'Di ba sabi, alalahanin yung 143,000 you will be judges and priest and judges. Pag nagsakdal sa may kasalanan, ikaw ang tatamasa ka ng pagpapala. Di ba? Ibig Ibig sabihin, sabihin, hindi mo kinukonsente yung masama. oo, ginagamit mo ang righteousness, katuwiran ng alahayam, Oo. ginamit ka sa pagsasakdal. Hindi mo pinagkait ang hustisya para dun sa yung paggawa niya ng masama, di ba? Meron ka ring blessing pala doon. Pero yun ang hindi ginagawa ng nababayaran ng mga ibang So, ibig sabihin, hindi sila biblessan pag tumanggap ka ng suhol. No? Oo. So, ito. Tapos, ano pa? Ito, yung 27. Ihanda mo muna ang iyong bukid para mayroon kang tiyak na pagkakakitaan bago ka magtayo ng bahay at magtatag ng tahanan. Ibig sabihin, paghahirapan mo, paghanap buhay ka muna o negosyo muna bago ka gumasto Mag-asawa. o kaya bumili ng mga hindi na nga luho. Kasi, kailangan i-secure mo muna yung income mo bago yung pagkakagastusan. Ito Yun munang, sis ay applicable ito sa mga mag-aasawa. oo. Kailangan ihanda mo muna ang iyong bukid para mayroon kang tiyak na pagkakakitaan. So, Oo. dapat Kahit hindi stable mag-asawa. muna, 'di ba? Oo. Stable Hindi. muna kayo bago kayo magtayo ng Oo. ng tahanan. Ibig sabihin, pagtiyagaan mo muna, matuto ka maghintay. Hindi yung, Mm. gusto ko na lang magka-cellphone. Isipin mo muna, paano mo makuha, paghanap buhayan mo muna yan. Ano yung pambili mo ng load? Pambili mo, di ba? Kesa uutangin. Ibig sabihin, pag-ipunan mo, secure mo, o kaya, secure Mm. mo muna, kailangan stable na yung trabaho. Paano kung masisada kinabukasan? O kaya, Yun na nga 6 months lang ang kontrata mo, ang nihulugan mo 1 taon. So, ihanda mo muna ang iyong Maraming bagay bukid. ang dapat i-consider bago ka Oo. tayo ng tahanan mo. Ano ba yun? May lupa ka na ba? Yung Yun nga pag tatayuan. Keep niyan. Magbabayad ka ng amilyar. Magbabayad ka ng kuryente. Yan. Baka 1,000 yung bumbilya mo. May pambayad ka ba nun? Di ba? Ano yan? Marami kang preparation. Tapos, this is 29. Ito, medyo huwag mong sabihin, ipaghihiganti ko ang ginawa nila sa akin. Sa halip, sabihin mo, ako ay karapat-dapat na bayaran sa ginawa nila sa akin. O wag kang mas maganda nga naman yung compensation, hindi yung gaganti ka ng na, kasi ang ganti, walang katapos ang gantihan yan, di ba? Nag-uubusan ng lahi. Daan mo sa at humingi ka ng compensation na 'di ba ang ginagawa ng mga sa Middle East, 'di ba? Pag may napatay ng it's either death or yung pamilya ng biktima ay humihingi ng kabayaran, compensation. Kasi yung nga nang papatayin mo yung nakapatay sa kamag-anak mo. Walang katapusan yan, tapos gaganti na naman. Samantalang kung pagbayarin mo na lang, di ba? Para may din sa mga magiging anak nung o mga pamilya nung nasawi. Pagbayaran, hindi rin lang pa sa kulong,
yung pagbayaran din. Karapat-dapat ng bayaran. Isipin, daan mo sa, sa tamang batas na ng tao. No? Di ba madalas yan sabihin sa mga yung at mga naririnig natin sa drama, pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo sa akin. O di ba parang pagbabanta na rin yun? Oo. Kaya parang no? O Parang yung sinabi ni, paghihigante, pag ako ay napatay, ay ah, meron ng papatay din yan. Diba? pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo sa akin. So parang No. ano din ito eh. Oo. Pagbabanta din, paghihigante din ito, di ba? Oo. Pagbabanta. Yun lang, pagbabanta na nga lang kaya kong gawin eh. Pero wala Hindi ka namang naman, magagawa. oo. Anong gagawin mo? Siyempre, dadaanin mo sa sa Oo, batas. Batas banta ng din. Para batas takot ng sila. tao. Hindi Oo. ka saktan. Kaya alam mo yung eh. Ano pa yung mga kapatid, yung anong sa inyo? Ito, yung katamaran naman. Dumaan ako sa Oo. bukirin ng taong tamad at mangmang. Lampas sa ubasan ng walang pakinabang. At naroon ang mga tinik na bumabalot sa kapaligiran. Ang pader na bato ay ito. At ang lupa sa mga damo ay natatakpan. Ang pader na bato Nako. ay pagkawasak ang natamo. So parang wala siyang ginawa. Kaya hindi nakatakataka ba't wala akong Oh, ibig sabihin meron kang ang lupain. bukirin. Ngunit hindi mo naman tinaniman at hindi mo Oo, rin sayang, no? inalagaan. So ano ngayon ang Linang-linang. Oo. wala kang aanihin kasi wala kang Mm. itinanim. Sayang. O, kahit man lang sana, kung hindi mo Mm. kaya magtanim, ipinaupahan mo sa mga magsasaka, no? Oo. Yung mga walang lupain, paupahan mo na lang. Ha? Kaya sabi niya, pinagmasdan ko ito at aking pinagbulay-bulayan. At ito ang aral na aking natutunan. Sobrang tulog, sobrang pahinga at tunganga hanggang takip silim. Oo, naku, ayan. Asahan ng kahirapan ay darating na parang magnanakaw sa dilim. Hindi naman Napaka, sis, may nagbidyoke naman, nag-inuman, nag-ano naman, napakahirap diba? yatang tumambay. Oo, hirap kaya. Ay, kakainin ko Ay, totoo. mahirap Gusto ko pa talagang kaya mag-uwi. tumambay. Hmm. Video ka na lang. Saan kaya inuman makikipkain ng ng pulutan? Saan pagkikitamaan mo lahat ng lasenggo para Ay, nako. Maaga pa lang naghihimas na ng tiyan. O pre, ano bang meron? Oo. Gahanap kung sinong may Oo, birthday o may Oo, okasyon. ano bang tsaka di meron ba natin noon, dyan? pag may patay, Oo, sigalan, no? Hmm. Libreng tsaa, libreng libreng kape. kape at Ay, Oo. biskwit. biskwit. Ay, nako. Talagang mga practical itong dito, matututunan natin. Kaya sabi ko nga, Ano, oo. lagi akong sinasabihan ng asawa ko, sabi niya, nagpapakahirap ka dyan sa mga tanim mo. Alam mong napakainit. Eh di mamamatay din yan. Eh sabi ko, kaysa naman tumunganga na lang ako at maghintay ng At least Baka meron akong naumpisahan mo Oo, ano at mo least na, meron akong pinagkakaabalahan, di ba? Mm-mm. Mahirap buti tumambay nakabalik. nang wala ang ginagawa. Oo. Mm. At saka sabi ko, tingnan mo naman Tapos walang pera, pag yung pa, tapos namumulaklak walang na pera. at namumunga na yung mga tanim mo, o di ba Hindi, yun ang kasiyahan. nakakawala ng stress. Mm-mm. Itong verse 26, hindi ko alam. Ang tapat na sagot ay gaya ng halik. Ang iksi naman nito, verse 26. Anong yan? Paano i-explain? Ah, siguro? Parang yes means halik. Oo.
ka na means yes. Kung tapat ang Yung sagutin mo, ibig sabihin na halik na ba yun? satisfied ka doon sa sagot niya. Ibig Dapat sabihin, magpatuloy gaya ng halik. honest na sagot. Honest na sagot. Parang, Oo. parang premyo. Premyo. Premyo ba yung halik? Okay. Satisfying, Oo. Sige, tuloy na natin. Baka maka-isang chapter lang tayo. Sa haba ng ating discussion, Daming i-edit. Sige po. Kabanata 25. Mga karagdagang kawikaan ni Haring Solomon. Ang mga ito ay ilan pang kawikaan ni Haring Solomon. Tinipon ng mga lalaki ni Haring Hezekiah na anak ni David. Ang paglilihim ng pribadong bagay ay kaluwalhatian ng alahayam. Ngunit ang paglalantad ng mga bagay na dapat ingatan ay kaluwalhatian ng mga kaaway. Kung paanong mataas ang kalangitan at malalim ang karagatan, gayon din ang puso ng mga hari hindi kayang arukin ng ating isipan. Kung aalisin ang dumi sa pilak, ang panday ay makagagawa ng isang sisidlang malinis at busilak. Kapag ang tiwaling tagapayo ay naalis sa paligid ng hari, ang katwiran ang mamamalagi. Huwag mong itaas ang iyong sarili sa harapan ng hari, ni humingi ng pwesto sa piling ng mga dakilang tao. Mas mainam na siya ang magsabi, halika, umakyat ka rito, kaysa sa harap na kanyang mga maharlikang dumalo ay sabihin niya sa iyo, lumayo ka sa harap ko. Kung ano ang nakita ng iyong mga mata. Ang nakita mo ay huwag agad dalhin sa hukuman. Baka sa bandang huli ay lumabas ka pang may kasalanan. Kung may usapin ka sa iyong kapwa, huwag mong ipagkanulo ang tiwala ng iba. Baka ang makarinig nito ay bumaliktad laban sa iyo. At ang iyong kahihiyan ay malantad ng totoo. Kapag angkop sa panahon ang hatol na binigkas, para itong ginto sa lalagyang pilak. Ang patas na pasya ng marunong na hukuman ay higit na dihamak sa ginto o mamahaling hiyas. Ang tapat na sugo ay tulad ng malamig na inumin sa tag-araw. Sa nagsusugo, ito ay nagpapawi ng uhaw. Ang taong nagyayabang na mga bagay na di pa natatanggap ay parang walang dalang ulan at hangin na ulap. Sa malumanay na pakiusap, pusong bato ay nabibiyak. Sa matatag na paninindigan, pati hari ay nahihikayat. Huwag kakain ng labis na pulot pukyutan at baka ito ay isuka mo lamang. Huwag mong dadalasan ang dalaw sa kapwa, baka siya mabagot at sa iyo ay mayamot. Ang bulaang saksi at mapanirang paratang ay tulad ng tabak o palaso ng kalaban. Ang umaasa sa mga huwad na pangako ng kaibigan ay parang paang balik sa gitna ng labanan. Ang masayang pag-awit sa pusong sugatan ay tulad ng dumudugong sugat na sa suka ay binuhusan
o pagtanggal ng balabal sa taglamig na kapanahunan. Kung nagugutom ang sa iyo ay nagtaksil, bigyan mo ng pagkain. Kung nauuhaw, siya ay iyong painumin. Sa paggawa nito, para kang naglalagay ng baga sa kanyang ulo. At ang gantimpala ni Yahawa ay mapapasa iyo. Ang dila ng mapanlinlang ay gaya ng hanging hilaga na nagdadala ng di inaasahang bagyo at pangamba. Mas mainam pa ang tumira sa sulok ng bubong kaysa makasama ang babaeng palaaway sa isang silong. Ang mabuting balita mula sa tahanan ay parang malamig na tubig sa taong nawawala sa ilang. Parang balon na tinabunan ng putik o bukal na narumihan ang taong matuwid na nakisama sa makasalanan. Hindi mainam ang labis na pagkain ng pulot na matamis, gayon din ang pagkalkal sa mga lihim na tsismis. Ang taong walang pagpipigil sa sarili ay parang lungsod na walang pader at bukas kahit gabi. Yada. 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 Ganda. Yan. Dito sa verse 2, di ba, ito yung nangyari kay kay Haring Hezekiah. Mm. Oo. Na inilantad niya lahat Inilantad ng niya lahat. kanilang kayamanan sa sa Babylon. Kaya Nagyabang nagalit niya. ang propeta. Nagalit si propeta Isaiah. Pinagyabang niya. Kaluwalhatian ng mga kaaway. Kaya hanggang ngayon, ganyan sila sa atin. Hindi nakatatakbo sa kanila yun. Na ang mga Israelita may mayaman. May mga tinatagong kayamanan. Hanggang ngayon, yung mga fake news, Hanggang ngayon. Mga fake news, wala naman yun. Alam naman nila fake sila. Hindi naman nila tinatanggi. sa verse 5, kapag ang tiwaling tagapayo ay naalis sa paligid ng hari, ang Ayan. katuwiran ang mamamalagi. Talaga importante talaga yung mga tagapayo, no? Kasi usually pag nasa position ka, hindi ka aware kung ano nangyayari talaga outside your circle. Kaya ang parang connection mo lang doon yung mga nasa paligid mo. Kaya minsan na-filter, puro magaganda lang yung naririnig mo o kaya nakokontrol ka na tagapayo. Kaya dapat meron ka ring connection sa outside. Baga wide pa rin ang ang yung Yung ah, tagapayo lang yung binagit, treasurer. oo. Pero yung kasi ang dito kasi yung mga decision making ng isang namumuno. Katulad nila ng sabihin nila, ay ito maganda, bilhin nito, ito magaling tong contractor. Yung pala, kasabot na nung tagapayo niya yung contractor. So, syempre sway. Kasi Treasurer. base sa yan Treasurer na naman. dapat kailan talaga wide ang circle of mo, hindi lang yung tagapayong, hindi lang iisang tagapayo mo, dapat sa iba-ibang sektor, diba?
iba-ibang ano ng lipunan, iba-ibang department. Kasi usually mas powerful pa yung tagapayo kaysa dun sa namumuno dahil sa ano, Kilala akong ganyan. May kilala nafi-filter akong yung ganyan, sis. information. Ha? May kilala Oo. akong ganyan, sis. Treasurer siya eh. Sabi niya, oh, paglalaban ko, kahit na ano pa, maging buhay ko pa ang kapalit. Nung nawala eh, sabay binanatan. Nung nawala, bigla niyang binanatan eh. Di, Marami sila. Treasurer? Sino yun? ano na? Saan Marami yun? sila. Si treasurer, Kahit sino ba treasurer? walang, Oo. kahit walang katungkulan, marami sila. Oo. Hindi. Bumaliktad. Kasi nagsalita doon sa ano eh. Ilalaban ko. Ganon. Oo, Hindi ko kahit tanda na yun naging ilalaban ko siya kahit na buhay ko pa magiging kapalit, sabi niya eh. Namatay. Okay. Tapos yung ano, nung Namatay. bandang huli, nung pagkalibing nag-appear. Nag-appearan sila. Oo, ano. Oo, tama. Mga Nandun ako tiwaling na sinabi niya tagapayo. eh. Oo. Lumabas sa mga tunay na kulay. Nung namatay, sabi niya, oh, nag-speech siya na, doon ako sa ano, sa, saan ba yun? Sa circle. Yung ano yun, yung Ay, pinagpupulungan natin. ingat. Oo, Sabi ingat. daw, pagtatanggol ko ang mensahero. Sabi niya, kahit Ganon. na, oo, kahit na, Pero may nagsabing ano ha, kapatid sa natin buhay ha. ko. Ano kaya yun? Yung isang kapatid sabi daw, scammer daw yun dati. Sabi ko, dati lang ba? Scammer yun, parang kilala na siya dati. Pero nalaman ko lang late lang. Siguro last year ko lang nalaman. Oh, yung ganun. Pero ano, dati baka, yun ay sabi lang sa akin. Hindi ko sinasabing totoo yun ha. Ano lang. Ano lang, nasagap lang. Sagap lang. Kasi, ano din. Ayaw Ano? na natin. Oo. Yung ang kwento yan. Huwag mong itaas ang iyong sarili sa harapan ng hari, ni humingi ng pwesto sa piling ng mga dakilang tao. Ayan ako. Mas mainam na siya ang magsabi, halika umakyat ka rito. Kaysa sa harap ng kanyang mga maharlikang dumalo, ay sabihin niya sa iyo, lumayo ka sa harap ko. Actually, nakakapagtaka kasi, yung mga nasa pwesto, yung mga builders, nakakuha agad ng pwesto. Mga builders, talagang pumapel lahat sila. Mga umepal. Oo. Katulad na lang yung sinabi ko na dinalaw namin, Hindi lang naman, hindi lang naman nag-MCIT yun pero hindi mo makikita sa mga feast. Then right before, yung araw na dadalawin namin siya, sinabi niya galing daw siya ng Kasili. Sorry sabi niya, ha? Sabi ko, hanggang mo dun? Tinanong namin. Sabi niya wala, tinignan ko lang yung templo. Yun na. Tapos parang sabi naman nung namumuno doon, right after nun, 'di ba, pumunta kami sa Asile. Dahil pinapunta kami. Sabi nung kino-convince daw siya nitong na maging king itong yung dinalaw namin. So, dito. makikita mo talaga yung web of network nila. Saka anyway, Katawa. Dati, ah, dati na-high blood ka kayo, natatawa ka na lang. oo nga Kung ano nakita ng iyong mga mata, ang nakita mo ay huwag agad dalhin sa hukuman. Baka sa bandang huli ay lumabas ka pang may kasalanan. Totoo to. Ibig Kasi, di ba, sabihin, pag ikaw nag-witness, minsan ikaw pa ang ikaw ang hindi, ibig tatargetin sabihin niyan, Ikaw ang mag-usisa ka nababaliktad. muna. Mm. Pag-aralan Mag-usisa mo ka, mabuti. yung nakita mo, yung mag-usisa ka, yung nakita mo, bakapan mo ng ebidensya. Kasi Oo, ikaw nakita dapat mo lang, tapos kwento lang. nakita ko, gano'n, gano'n. Wala ka namang ebidensya, nakita mo lang.
Oo. Dapat documented, no? Dapat documented. Kasi ano din Kaya eh, pag parang unrighteousness din yan. Halimbawa, may nakita ka na hindi ka, naghahanap sila ng witness na hindi ka nag-witness. Kasi unrighteousness din pala yun. Nasusulat, di ba, mm, sa Dalia? hindi ka Kaya nag-witness. dapat, lahat, pag nag-witness ka, dapat documented, meron kang proof. Kasi hindi, pagka nagwi-witness ka naman at witness lang eh. Pero pag yung may nakita ka kasi, nasaksihan mo yung pangyayari o ano man, pagka hindi ka pa sigurado, wag mo munang isisiwalat na ano, bakapan mo ng Oo. ebidensya. Ah, Oo. Kapag ikaw yung nagrereklamo, Corroborative. 'di ba? Pag ikaw ang nagrereklamo, kailangan handa ka na mayroon kang ebidensya. Tak Kasi may baka corroborative. mamaya, ano, Kasama ka, di ba? baka mamaya tama nga, di baliktarin ba? ka pa. Parang ano yan, sisi, ang ano ba yan, nagmamadali, kung ano ba yan, kung lumakad ay matulin. Ano Mm. ba yan? O yung sa, Oo. Pag pag tinik nahulog ay ay malalim. malalim. Oo, pag Mm. nahulog ay malalim. Oo. Ang Ang taong lumakad daw ng lumalakad ng matulin matulin. Oo, kapag matinik ay malalim. malalim. Oo, yun yun. Yan ang ano na yun. 10 o'clock. Yan na. Hmm. So, kailangan mong himay, ano talaga, saliksikin, hindi yung banat lang ng banat. Pero yung ano, yung kasalukuyan natin na Bendalo, ah isasakdal muna natin bago tayo maghanap ng ebidensya, 'di ba? Uy, ombudsman pa yun ah. Yung si Bendalo, ombudsman yun. Oo. Tapos Yan yung ang kanilang ano, naipakulong lang nila yung kalaban nila sa politika, oo. kandidatoryo. Kaya talagang ano, Bendalo talagang tawag doon. Kasi kahit sa batas ng alahayam ay hindi sila pumapasa. Most powerful, atang magkapatid yun eh. Hmm. Kaya sabi dito, verse 11, kapag angkop sa panahon ng hatol na binigkas, para itong ginto sa lalagyan pilak. So, yung tamang Ayan, paghatol. base sa Ito mga yung, ebidensya. Kaya Base sa problema kayo, ang hirap ebidensya. kumuha ng ebidensya. Kaya nga fishing Hmm. evidence. hindi, kahit naman may ebidensya ka eh, kung hindi talaga, hindi pabor sa'yo yung namumuno, no? Ay, ano lang, Ay, inaano ngayon, nila, yung mahirap mga na manalo. messenger pa nga, Mahirap na manalo ngayon sa kaso. Kasi mm, ang mga ebidensya ngayon pwede nang gawin ng AI. at saka yung tina-target nila yung mga mensahero, messenger, witness, no? Ah. Para yung iba, hindi na gumaya. Kaya Verse kung 13. ano ang totoo, fake news yan. Oo. Pero kung ano ang kasinungalingan, yan ang totoo. Mas no? Hmm. Talagang Hindi. inverted na, no? Ito, Oo. yung verse 13. Ang tapat na sugo ay tulad ng malamig na inumin sa tag-araw. Sa nagsusugo, ito ay nagpapawi ng uhaw. Kasi parang, totoo. Kasi parang ngayon ang hirap kumuha ng mga kasama na empleyado or kahit na na tapat. Lagi, ultimo, babantayan mo yung oras, babantayan mo yung, pag may pinagkatiwala kang certain amount, babantayan mo yung, parang bihira na yung talagang may integridad na, kasi, ang, ngayon, naging kalakaran ngayon, hanggat makakapandaya ka, or maiisahan mo yung di ba? Parang, Tao. oo, Hmm. maiisahan mo yung boss mo sa oras, ano, sa pera, ultimo sa gas nga eh. Magpapa full tank ka. Tapos
ganyan. O so, tapos ngayon, yung uutusan mo doon sa kanto lang, pero ganun pa rin yung amount na ano sa'yo. Sa'yo dinadala yung mga ano, gasolina. Sobra-sobra na yung pinaano. So, ang hirap talaga mag-ano ng ano. Kaya siguro yung iba nag-resort sa AI. Nag-aano na lang. Dahil ang tao talaga is marupok. Hanggat may mapapakinabangan ng labis. Para din itong related din doon sa sinabi natin kagabi na kung ano yung inihain sa'yo, ay makontento. Huwag ka na maghangad pa. Yung pati yung pagkain masarap nung nag-imbita. Yung iba kasi, pwede di kasi ilagay yun sa posisyon. Tulad niyan, 'di ba? Yung ginawa ng ginawang prime minister. Ngayon gusto po maging mensahero, maging hari, 'di ba? Hindi na kontento sa binigay na pwesto sa kanya. O kaya gusto pang higatan. Nagbigay sa kanya ng pwesto. Hindi, yan, 'di ba? Ang tawag doon, ano, yung punyal o ano sa leeg ang aabutin, baka abutin niya. Sis, itong 14. Ang taong nagyayabang ng mga bagay na di pa natatanggap ay parang walang dalang ulan at hangin na ulap. Di ba ang inaano dito ay dapat Cumulus cloud. ay parang ulap na walang dalang ulan at hangin. Oo, parang hinihipan lang ng So nawawala dapat agad. ibalik na ay natin, ang ulap ay ilagay natin dito ay parang ulap. Ganon. Parang nagagawa ko eh. Na walang Parang dalang. nagagawa ko. Ayun, yung nagbibilang na ng itlog na hindi pa Walang dalang. hindi pa pinapangitlog. Parang ulap Hayaan nyo na mga walang sis, dalang malapit ulan. na. Oo. Oh, Yung at pala, wala pa. parang ulap na walang dalang hangin at ulan. Nagbibilang na tayo ng sisi, wala. Hindi siya mag-rhyme. Hindi magra-rhyme. Kaya lang kasi kung ilalagay, babalik parang natin. walang hangin at dalang ulan na ulap. Kasi ang hinahambing kasi dito yung 'di ba? Yung ulap Ay parang ulap na walang na walang dalang ulan. hangin at Advanced ulan. celebration. Hangin at parang ulan. ulap na walang dala. Ano yan? Libre lang namang mangarap. Libre lang mangako. No? Kung ano Pero naman nakalagay mangarap. dyan, di pala ano yan. Dapat pala bago ka sigurado ka na. Kasi magpo-false hope eh. Ay, hindi kami nawawalan ng dapat hope. Dapat bro, secret Hindi kami nawawalan ng millionaire. hope. Hindi naman kami nagmamadali bro. Secret Hindi millionaire. Basta hindi ako Sabay ganun. sabay ka pa rin doon, ha? hindi kami naglilis ng hope. Akala mo, ligtas ka na, ha? Hindi pa. Be positive. Akala mo, ligtas ka. Hindi! Mahaba pa buhay natin. Oo nga, baka ibigay ng Be kalahayam. positive. Oo. Baka ibigay ng kalahayam magulantang na lang tayo pare-parehas, no? Oo, di ba? Mas mabuti na yung sasabihin mo. Sige, apihin nyo ako, hindi nyo alam, secret billionaire ako. Oo. Kaya Ayos yun na. simple lang ako, ganyan. Ayos yun na. Okay yun na. Parang yung napapanood ko ng mga Chinese drama. Laging binubuli kapag mahirap. Tapos, pala, no?
Oo, tapos yung tagapagmana pala pala mga ng ano, no? tagapagmana, mga Wow. ano, Na, mga ano napaka, yung CEO ng napaka-fairy tale malaking nung ano na yun. kumpanya. Oo. Mhm. Oo. Mm. Bakit tayo naman ang, actually, di tayo tagapagmana, tayo ang minana. Ano Tama ka, ano, ka. saan ka pa, di ba? Tayo nga ang minana. Ibig sabihin, tayo ang, kung ano yung, kung ano yung minana niya sa ating ipagkakatiwala. Di ba? Mm. Pero kailangan Katiwala, pa tayo Ano yun sa kumbaga ma-reply. Ama? katiwala lang naman tayo ng ng Oo. tagapagmana. Tagapagmana, Oo. oo. So kung katiwala ka, dapat maging maging matapat ka at matuwid Eh, na Parang Ang katiwala. yung inaasam ko, unang panahon, 'di ba, yung mga katiwala, mga katulong, iminamana din, pinapamana sa anak. ang Parang tayong inaasam, ganyan, servant, mga servant, pinamamana rin, di hindi, ba? ang inaasam ko dun sis yung pangako niya eh. Sabi niya, kung nasaan ako, nandun din kayo. Oh, Napakasarap to. Eh di ba? Eh di makikita mo ng aba. Kung nasa, di ba? Eh sila ka nakakakita eh. bakit? Mm. Bakit bro, di ba nakita mo, Mhm. ano, Kumain na kasi yun, kaya diretso oo, lang yun sa baba. nandun da, Kita. nakita natin Wala pa mesero. nakakita to. Mm. May mensahero, ayun. Tama. Mm. Pero yung boses, narinig ko na ng malakas. Mm. Parang dumadagagdong, parang kumikit. Yun. Kaya Basta ito nung bro, yung 19, no? Ang Mm. umaasa sa mga huwad na pangako ng kaibigan ay parang pangbali Ah, ah, Sa gitna ng laban. sa gitna ng laban. Ano ba yan? Ano ba yan? Ah, Parang, parang ano, bagay na bagay sa akin to ah. Akala Ayun natin, ang no? umaasa sa Akala banda. natin guni-guni lang natin. Andito pala nakasulat. Ayun, para ako baka sa sinasampal ibang dito eh. kaparaanan naman, hindi naman kayo. Mm. Ibang kaparaanan. Hindi yun sa iniisip Ano mo. lang, siguro delay lang, darating din. Mm. Ang delay lang Kumbaga, ah. Akala nyo yung Oh, eh, iba kasi yung mata nyo nakatingin sa ano nagdulig kayo, di sa kabila, nasa kabila pala. sa Siyempre may kalooban ng decoy aba, lagi, di tagal ba? na Para kiniyawang sa yun. mag-expect ka na. Practice lang yun, bro. Practice lang. Pero tama naman yun, bro. Di ba sabi nga ng ng Alayam ano, ano yun, yung kung mahirap ka, isipin mo mayaman ka. Di ba? Eh di isipin ko, andyan na. Oo. Oo, surround yourself Think with what you pray positive. for. Di ba claim sabi it. sa ano ni Thomas, surround yourself with the things you wish for or you pray for. Kumbaga, Oo, isipin mo ganun na po. nakatira ka sa ganito, ganon. Ah, Act and sabi naman ni King Yahweh, di ba? Kapag nanalangin ka, isipin mong natanggap mo na ang lahat ng hinihingi mo. At Nga yun po ay ako. matatanggap mo, Hindi di mo ba? natanggap mo na. Mm. Kaya tama Hindi naman mo yun. natanggap mo na. Kaya lang, maging Sabi silent bawi. millionaire. Silent bro, millionaire muna bro, tayo. bro, nag-ano ka ba? Naglagay ka na dyan ng naglagay ka na ng basement? Kailangan may Sis patawa. nilagyan. Kailangan kasi mahirap bagay. Sa Kalooban dapat ng may alahayam. storeroom ka na. Dapat may storeroom ka na. Sabi banat. Kung nagwi-wish ka ng Ano kaya ka? nagwi-wish ka ng oven toaster, dapat maglagay ka na ng pwesto diyan para sa oven Ay, toaster. ganun ba yun? Pag nag-wish ka na Ah, ng Hindi. sasakyan, Ayun dapat o, meron sis ka o, ng nakalagay parking nga doon lot. o. Mm-mm. O yung ano daw, yung nakangarap na doon na naman. Babalik, Nag-wish babalik ka na ng naman doon o. helicopter, magpagawa ka ng helipad. Ganun yun. Hindi, may mga bahay na may helipad na. Mm. Meron May na. helicopter na sila. Wala pa. Mm. Di ba nakaano na sila? Nakapwesto na. Gawa ganto-ganto tayo. Baka
Baka isang araw pagising natin, nandiyan na pala. Hmm. Mm-mm. Di Mga ba? kapatid, ito ay ano ha, wala lang. Kasi umaasa kami sa pangako ng Alayan. Alaya. Mm. Na kung gagawa ka ng kingdom lang, bakit naman yung mga kung anong kingdom, yung mga nanggagaya nga, meron no. Tapos, dapat tayo mga tauhan ng alahayam Period. na may-ari ng langit at lupa. Hmm. Dapat gano'n na rin ang ating iniisip na dapat mag-practice na tayong paano maging responsable Ah, sa mga talento na binibigay sa atin. Di ba? Yung talent, kung saka ibalik natin binigyan yung ng alahayam yung mga gold ay yung mga binigyan ng talento, tapos iba sa binaon lang. Kasi hindi siya marunong mm, siguro humawak. Kaya binaon na lang niya sa lupa. Samantalang iba, naglinang siguro, nag-aral kung paano mag-invest, maganon. Kaya napalago nila kung ano yung iniwan sa kanilang talento. Kaya kung anong iniwan sa atin, dapat management skill, dapat marunong tayo. so Ano po dapat bro? pala, ibalik ko yung kaisipan na andyan na yung kingdom. Andyan yung kingdom. Mm. Oo, Mm. naitayo na yung kingdom. Yun ang kaisipan ko dati. Oo. Andyan yung Akala Nandyan mo kingdom na na wala talaga. na tayo na yung zero, Kumbaga, wala kingdom. na. Hindi sa kaya? atin, given na yan. Yun ang Cleansing kaisipan lang ko yun dati. bro. Cleansing. Ha? Oo. Feel ng Pilipino. Refining lang yun bro nangyari. Mm. Nakita mo kung sino yung totoo at hindi. Refining. Di pa tapos mali mo. Oo. Bro, Ano pa tayo? alalahanin mo Nire-refine pa yung tayo. bro, Hmm. alalahanin mo yung sinabi ng mesero, magiging ambassador siya. So isipin mo, Tama nga. wala siya dito sa Ophir, nasa ibang bansa siya. Ngayon, yung sinare ko sa inyong video kanina, yung Chinese yung si Professor Zhang ba yun? O hindi ko alam ang pangalan. Pero popular siya teacher, high school teacher actually. Parang sabi ko, talagang inano niya na ang Amerika, ang satanic, ano ba yun? Literal. Oo, sinasabi niya Literal. talaga, although, Oo. Nando Literal doon nga talaga pero yung yung ano eh. gamit. Ano doon yung New York eh. Hmm. hindi, Diba? Modern sinabi niya Babylon. doon, pero ang Hmm. tema niya, ganito mag-isip kasi ang Iran. Inano niya yung ng Iran, na ganito, na ang Amerika kasi ang ganito, satanic dynasty ba? O I forgot, yeah. Empire, satanic empire, sabi niya. Ayun ang ng Iran. Kumbaga, inano niya sa public. Talagang sabi ko, Ito. naalala ko talaga yung Mansehero. Nako, baka yung diwa ng ano. So, siguro tayong mga lingkod niya, dapat patuloy, patuloy lang na Ito. yung diwa niya nandiyan, patuloy sa paggawa na kanyang iniwan sa atin. Hindi dahil wala Hindi siya, ito. magtutulog-tulog na lang tayo. Ano po bro? So kung ito, ito trivia. Alam na alam ng mga serpent, kilalang kilala nila tayo. Kumbaga yung si Cain, naipasa ni Cain ang hatred o yung pagtrato sa kanya ng alahayam. Lahat yun na naipasa niya sa kanyang anak, sa kanyang apo, yung mga sumunod na henerasyon. Hanggang ngayon, naipasa niya yun. Tingnan mo sila mag-isip. Di ba, nagtayo ng bricks. Di, hanggang ngayon, di pa stable yung bricks o hindi gumagana yung bricks. Kasi, yung India, tumalikod sa bricks. Nung tumalikod sa bricks yung India, Oo, oo, nag-ano siya lang, binetray nila. okay. Hindi nag-betray. Hindi siya nag-betray. Pinangakuan siya ng Amerika at saka ng Oo. Israel. Pinangakuan Hamite siya. naman kasi ang India Hamite siya eh. Ngayon,
pinahawak sa kanya yung isang malaking port diyan sa may ano, sa may Israel. Tapos pinangakuan siya na sa Asia, sila ang magiging sentro ng trade. Ngayon, Oo. ibabypass nila yung Hormuz. Ngayon kasi no 1960s, etong Israel, nagpanukala siya na dapat daw magkaroon ng sariling kanal ang tawag nito, ang Israel, para hindi nadadaan sa Strait of Hormuz lahat ng goods. Ngayon, Mm-mm. lahat ng goods, ang oil, lahat, Sa Gaza nila diretso na. palalabas yun, di ba? Hindi, sa Sa ano bang corridor, Linear. ano yun, Sa Gaza, kaya nga nila clear ang Gaza eh. hindi sa Gaza. Kasi alam nilang hindi sila magsasucceed dyan sa Gaza eh. Ang inano Mm. lang talaga nila, in-expand lang nila yung pan nila. In-expand lang nila yung territory para mabuo nila yung kanal na yun. So lahat ng lahat ng shipping, tag nito, commodities na dadaan sa almost lahat ng langis, lahat ng ano dyan, doon nadadaan sa kanila. Ngayon, tinawag nila yan na IMEC o yung India, ah, Middle East, Europe, Corridor. O, tingnan Mm. mo kung gaano sila mag-isip. Yung tanong, paano nila pinaglalaroan ng gera? Kasi kilala nila Pero, tayo. yung Ang mga ibig ko lang sabihin, mga refinery ng India, sunod-sunod na hindi, pinasasabog, susunog. hindi, ganito sis. Bakit sila ganun mag-isip? Bakit namamanipulate nila ang lahat? Kasi kilala nila tayo. Ngayon, ito na yung sinasabi natin na tamang panahon. Ito na yung tamang panahon na kilalanin natin ang ating mga sarili. Kasi hindi natin kilala ang ating sarili. Hindi kasi gumagana yung sinasabi ng mensahero na be wiser than the serpent. Paano tayo magiging be wiser than the serpent kung hindi natin alam ang katuruan, kung hindi natin alam ang Torah? Kailangan kasi magising ang Shemites Seven territory. assembly. Seven Oo, assemblies. yes, kailangan so anong sa kapamaraanan lang magigising ang Shemites? Dito lang po yan sa Torah. Kasi tayo tingnan nyo, sabi ko nga, ulitin ko, yung mga hinanakit ni Cain, naipasa niya yan sa anak niya, sa mga apo niya, yung mga sumunod na henerasyon hanggang sa makarating ngayon. So, Telos, no? kilala nila Inggit. kung sino sila. O, kaya nga meron dun isa sa Global, ano ba yun, awards ba yun? O Grammy Awards? O Grammy Awards ata. Yung isang, doon, yung may late show na sinabi niya, sabi niya, ang tawag niya doon sa mga audience niya lahat, yung mga musicians, tinawag niya Babylonians. silang tinawag niyang Babylons. Oh, tinawag niya silang Babylonians. Babylons. Oh, oh. Babylonians. Kaya nga di sabi niya Babylons lang, di Babylonians eh. Babylons. Babylonians. Oo. Ngayon Tapos si Katy Perry, yung six fingers niya, nakikita niya. ibig ibig sabihin, alam nila kung sino sila. Alam nila alam na nila yung kung na ang pabor wala sa kanila. Na sila ay hindi katanggap-tanggap sa alahayam. Kasi nga, sabi nga ng mensahero, abnormal nga ang tingin ng alahayam sa kanila. Kaya kaya yung territory na inano ni Noah sa kay Shem, kay Ham at saka kay Japet. Yung kay Shem ang hindi nila matanggap kasi Pinakamalaki kasi yun eh. at saka lahat ng halos ng natural resources nandoon. Kaya yan hindi sila titigil diyan hangga't hindi nila maako pa yan. Kasi yan sila. Yan ang naipasa sa kanila ng kanilang pinanggalingan na si Cain. Yan ang niyan. Ang Kaya tatay nila dapat si Satan, Lucifer. Oo. Kaya dapat talagang
hindi pwede na talikuran natin ang Torah na sabihin, hindi na namin kailangan ng Torah. Hindi po. Ano po kayo, maging aware kayo sa paligid nyo. Bakit ganon mag-isip ang mga serpent? Kasi kilala nila tayo. Kilalang kilala nila tayo at sila hindi natin kilala. Kaya pag nag-iisip sila o meron silang gustong gawin, alam nila kung ano ang unang step hanggang sa huli. Pero tayo hindi. Pinanonood lang natin yung kanilang mga galaw. Bakit? Hindi natin mahulaan. Kasi hindi natin sila lubusang kilala. Pero tayo kilalang Alam kilala yun ang nila two tayo. witnesses, bro. Mm. Alam, aware ang two Mm. witnesses. Tayo lang hindi. Aware pero Kaya nga hindi di ba si Sisa aware is pero baliw? hindi aware na aware pero hindi yung aware na as in aware na katulad natin na aware. Oh, ano lang Oo. gumagalaw lang sila. Ano lang dahil ano yan eh, alam mo yung kutob o yung kabog ng Oo, dibdib. yung Gumagalaw lang sila strategy, sa ganon. pinag-aaralan nila. Oh, Hindi, alam gumagalaw nila, lang sila bro. sa ganon pero hindi Alam nila ni, alam na alam ang ni kanilang Rocky. ginagawa hindi akala na alam na kung alam nila yan. Hindi. Eh di Alam ni, si binomba Putin nila nga, yung Israel. alam ni Putin na ang kay Elizabeth, Elizard na nakita daw niya yung mata eh. Oo, pero Sinigalayin siya. nagsa-sign of the cross pa rin siya. Pero nagsa-sign of the At cross hindi pa rin nila alam siya. yung hindi Ayun nga nila alam sinasabi yung ko. covenant. Gumagalaw sila, gumagalaw sila sa kabog ng dibdib na Wala, alam nila napapasarap na ng talagang usapan natin mga kapatid. sige. Sige, okay. Sige Overtime na po. Sige tayo po. Ah, ng mahaba. Bible sa lawa. Sige. Hindi na Okay. natin May musika natapos yung kasi. ating discussion Sige eh. po, salamat. Meron kang Later, musika para sis. Siguro next Ito time yung na verse lang. 26 pa naman, last na to. Verse 26. Parang balon na tinubunan ng putik o bukal na narumihan. Ang taong matuwid na nakisama sa makasalanan. Diba yung balon ka, tapos bigla kang parang tatabunan ka ng tubig. Yung bukal. Pag nakisama ka sa kasalanan, sayang naman. Tapos, ang 28, ang taong walang pagpipigil sa sarili ay parang lungsod na walang pader at bukas kahit gabi. Kahit sino pwede kang salakayin anytime, no? Pag hindi ka nagpigil, dali-dali mong matukso. Yun lang po. So next time na lang tayo mag-music kasi medyo mahaba na yung ating Okay po. Salamat po mga kapatid. Be blessed, Shalom. Salamat Yes, po. Shalom. Okay, be Yes, blessed. Shalom. Good night. Good night po mga kapatid. Be blessed. Good night and be blessed.